about the business? Siguro, hindi ko masasabing nahirapan ako. Kasi taga doon din ako sa bayan na yan. Before nang dumating ako dyan, wala naman akong masama sigurong tinapay na ginawa dyan. So, yung mga tao, unang-una siguro dahil bata ka, wala din naman ako politikong tao. Sa tingin ko yung mga tao, naniniwala ng konti. Yung bang ang challenge dito, paano ko ba itataas yung kanilang kaamalayan, yung ugdugda ng kanilang damdamin to help me? Kasi pag hindi na ako tinulungan, more than kasi sumesweldo lang sila, it will fail eh. Yun ang nararamdaman ko. Kailangan magkaroon sila ng emosyon doon sa aming project. Right. Otherwise, yun yung typical na magtatrabaho lang sila. Tatrabaho lang, tataniman, aalis na. Yun ang nakikita ko pag hindi sila nagkaroon ng emosyon dito sa hanap buhay natin. But interestingly, I've heard a rumor saying that you're doing this because you wanted a public position. Marami nagsasabi niyan, pero marami na ring nagpakalat ng kung ano-anong tatakbo tayo kung saan-saan sa matagal ng panahon. Pero hanggang ngayon naman sila pa rin bigo. Right. So, ang palagay may mga taong dapat andito sa politika, may mga tao rin naman na andito sa negosyo. Sa akin, sanay naman kami dyan. Ang aking pamilya ay nasa politika rin. Ang pinsan ko ang mayor doon, tiyahin ko ang vice mayor doon, ang lolo ko ay naging barangay captain doon at konsehal din. So, hindi masasabing wala kaming dugong politika. Kaya lang sa akin, sa kasalukuyan, kung ako'y magtatabong politiko, di ang i-employo ko lang, yung tao lang ng munisipyo. Of course. Samantalang kung siguro itong path ng entrepreneurship o path ng pagnenegosyo ang aking pupuntahan, siguro mas malaki ang aking may employo rito. Right. Mas maraming tao. Mas maraming tao. Na may involved. Interestingly, also, hindi ba mahirap yung transition from doing a trading business to now organizing a community and then dealing with these kinds of people? Hindi ko masasabing nahirapan ako, pero may mga challenges along the way. Pero ang ginawa ko kasing, pumunta kasi ako sa mga local officials. Nakipag-usap ako sa barangay captain namin doon, si Kapitan Damaso. At, Damaso. So, how is he related with Father Damaso? Wala. Wala pa naman siguro. So, kinausap ko siya, pinaliwanag ko sa kanyang konsepto at swerte naman ako. Yung bang, siguro naghihintay rin sila ng oportunidad. Right. Talagang ginrab niya rin yung opportunity. Talagang from the very beginning, tinulungan niya talaga. Makipag-usap sa tao, magdisiplina ng tao, pinapasyalan niya every week yung lugar. Ganun yung tinulong sa akin ng barangay captain. I-picture niyo po sa amin yung mismong drawing ng business model ninyo doon sa Nueva Ecija. Ang business model namin sa Nueva Ecija, of course, ang isang entrepreneur yun, pumupunta siya sa isang lugar para kumita ng pera. Pero sa tingin ko, dapat hindi na rin tumigil ang isang entrepreneur. Sa akin doon, kailangan meron kaming, tataas ang antas ng kamalayan ng tao, hindi lamang financial, kundi pati yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Self-awareness. Self-awareness. Saka mangarap ng mas mataas, libre na yan eh. Di ba? Libre yan, tapos titipirin mo pang mangarap. I-ano mo na? To the roof. To the roof na. Tapos, kailangan environmentally responsible na siguro ang mga entrepreneur. Kasi, ginawa naman ng Diyos yan, para sa akin, para pakinabangan ng tao. Ang ending ng lahat ng bagay nandito sa mundo, para sa tao. Right. Hindi naman ginawa ng Diyos yan para titigan mo lang eh. Right. Para magsilbi sa ating pangailangan. Ang isa sigurong dapat ito, wag natin siyang aabusuhin. Right, control. Wag natin siyang aabusuhin. So how is it? I'm a villager, you ask me to plant, what happens? Sila, ini-employ ng company ko. Tapos nagtatanim kami sa bundok na ito, and eventually, pag ito'y mature na itong mga puno, ito rin namin puputulin din para ibenta na kung ano-ano, chopstick, timber, hamba, upuan, kung ano-ano. But ang isang problema nito, malaking gastusan nito. So at very long term. Kasi how many years bago lumaki yung 13, 15 years? 13, 15 years. Ang mga ganun, mga 28 years. Wow. Ang Nara is 40 years. Right. So, ang makikinabang na talaga, hindi yung panahon natin. Hindi na panahon natin. Siguro, hindi rin panahon ng anak ko. Baka ito'y panahon na ng aking apo. So, why venture into such kind of undertaking? I mean, it seems weird and nonsense na sa susunod pang generation, yung ni-establish mong business. Wala ka nakitang return masyado eh. I mean,
after 13 or after 15 years, makikita na natin ang return dito. At sa yung pang long term mo lang, ito siguro yung jackpot. Okay. Pero para ma-maintain mo naman yung iyong hanap buhay, magkaroon din ng konting balik sa'yo, 13, 15 years, okay naman na yan. Okay. But in between ng 15 years, kailangan meron rin tayong, ako, ang strategy namin, meron kaming cash crop, short-term crops. Right. Meron kaming pang 6 months, meron kaming pang 1 year, meron kaming pang 2 years, meron kaming pang 7 years na anihan. That sustains the longer term business. Yun ang ipang sustain itong business na ito. Sige po. So, mamaya po sa aming pagbabalik, you can actually text or call us. You can ask your questions and I'll be back with this week's Top 8, ladies and gentlemen. 8 iba't ibang klase ng boss. Magbabalik po ang creative business. Welcome back, ladies and gentlemen. You're still watching Creative Business on Global News Network. This is your host, Lloyd Luna. We are back with this week's Top 8, the different kinds of bosses you can see in the workplace from the book Death by PowerPoint of Michael Flucker. Alright, number 1, the friend boss, kaibigan. Number 2, Pandora's boss. Maraming mood swing. Mood swing yan, paiba-iba yan. Hindi mo talaga makukuha kung ano pa pwedeng maging kanyang feeling the following day or probably an hour or hour per hour. Next is the bully boss. Next is the jock boss. Next is the soccer mom boss. Next is the obsessive busy boss. Next, the martyr boss. And finally, the boss hole. You know what I mean, right? Boss hole. Ang boss. Whole boss. Sir Jonathan, dun sa 8, anong klaseng boss ka? Maaari, number 2. Number 2, Pandora's boss. So maraming mabilis mag-shift yung mood. Yung mood, no? An hour later, mabait ka na, and then an hour after. So, Pandora's boss, ladies and gentlemen, ating guest ngayon. Interestingly, you found pleasure in farming. Yes. And you actually discovered a lot of things. In fact, one of those would be meron ka palang puso doon sa nature. Yes. Tell us more about being a farmer. Ang farming, I guess, is also a rewarding na hanap buhay. Nagkataon lamang na sa Amerika kasi nung may pinapanood ako sa YouTube, yung mga Cornell Farms, Cornell Small Farms, ang kanilang farm dati doon ay kumikita per acre ng $5,000. Pero itinaas nila ito sa $20,000. Yung tamang produkto na ang kanilang ginagawa. So, nakita ko yung pagpo-farming, ngayon nag-uubi plantation kami.